Yun po sige, diretso natin itong pambubudol ni ni Bibi. Ayun, walang nagpumapalakpak sa kanya. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto ito sa paglago ng ekonomiya. Bongbong Marcos, sana maging totoo ka lang sa sarili mo. Hindi ka magsasubsidize ng 20 pesos na kilo ng bigas kung malago ang ekonomiya natin. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang Pilipinong walang trabaho. Sana may security of tenure ang mga Pinoy. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang nagrereklamo sa gutom. Kung malago ang ekonomiya natin, Bongbong Marcos, sana walang akap, walang AIX, walang tupad. Hindi ba? Kasi it contradicts na sinasabi mong maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, pero merong mahabang pila sa AIX, may mahabang pila sa tupad, may mahabang pila sa akap, meron pang 4-piece. Kaya ka nga nagbibigay ng mga ayudang ganito kasi nga mahirap ang bayan mo. Tapos, ito ang sasabihin mo sa mga niloloko ninyong nanonood sa inyo na maayos, malakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung malakas naman pala, sana hindi na tayo nag-ayuda. Yun. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ayun. Magandang araw mga banateros worldwide. Kamusta naman ang inyong buhay-buhay? Happy weekend po sa inyong lahat. Naka po, abay konting panahon na lamang po ay magsisimula na po mga bossing ang araw ng pagboto natin. Kaya lagi nating ipinapaalala dito sa ating final stretch ng sa final stretch ng ating kampanyahan, lagi po nating tatandaan ang ating mga kandidato na PDP laban mga bossing. Ayan yung ating mga kandidato. Lakihan pa natin para talagang makita ninyo, ha? Lakihan natin para makita ninyo. Ayan po yung ating mga kandidato. Number 10, Jimmy Bondoc. Number 22, Ronald De La Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JV Hinlo. Number 34, Lambino, Raul Lambino. Number 42, Doc Marites Mata. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 56, Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez. Number 58, Philip Epektibo Salvador. Ayan po syempre yung pinaka-importanting kandidato na talagang maghahatid ng magandang serbisyo sa bayang Pilipinas. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Carion Kibuloy. Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Ayan mga bossing, wag po ninyong kakalimutan yang yang numero na yan, dahil yan po ang magbibigay po sa atin ng magandang serbisyo. Yan po ang magiging konsensya natin sa Senado. Mag-change ng paradigm. Alam niyo yung paradigm mga bossing. Hindi yan yung hindi yan yung parachute Hindi yan paradigm. P-A-R-A-D-I-G-M. Paradigm. Yan po yung kumbaga nakaugalian. Kasi lahat tayo may mga kanya-kanya ng nakaugalian, lalo na dyan sa Senado, sa Kongreso, may mga nakaugalian. Na ano yung nakaugalian dyan sa Senado at Kongreso? Ayan, yung liquidation by certification, tatanggalin niya ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung hayahay na buhay ng mga senador at congressman, kasi dapat yan mabuhay ka nang naaayon
sa iyong sweldo. Ang sweldo ng mga congressman, ang sweldo ng mga senador ay kakarampot lamang naman. I think not more than 300,000. So, kailangan ikaw bilang isang lingkod bayan ay magtatrabaho ka according po dyan sa yung kinikita mo lang. Oo, ito si Pastor Apollo Kibuloy, simpleng tao ito. At sabi nga niya, yung kanyang sweldo ay hindi niya kukunin sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang sweldo daw ay kanyang ibibigay, kukuha daw siya ng mga tao na maglilinis sa ating bayan. As in literal maglilinis magwawalis, magpupulot ng basura. Ang trabaho nun maglinis lang na maglinis. At gagamitin niya yung kanyang sweldo at yung kanyang budget para doon. O imagine, meron bang mga senador na kayang gumawa niyan? Balita ko merong senador sa Itbulaga na gumagaya at gusto rin gawin yan, pero alam naman natin hindi organic yan kasi di naman talaga tumutulong ang mga yan galing sa mga bulsa nila. Mga pinangtutulong naman ang mga yan galing naman sa mga sponsors nila. Pero ito si Pastor Apollo Kibuloy, alam na at kilala na natin na talagang ito'y tumutulong galing sa kanilang pinagpaguran ng KOJC. Kaya nako, isa yan sa mga paradigms na babaguhin ni Pastor Apollo Kibuloy. Babaguhin ni Pastor Apollo Kibuloy yung lifestyle. Sisitahin niya lahat ng mga mamumuhay ng parang mga hari diyan sa Senado at syempre sa Kongreso. At talagang siyang sisita, siya ang magbabantay sa pera ng taong bayan. Kaya importante mga bossing na sa kauna-unahang pagboto ninyo ng senador sa darating na Mayo 12, number 53 kagad yung hanapin ninyo. Gumawa na po kayo ng listahan, gumawa na kayo ng listahan kasi baka mamaya hanap kayo ng hanap sa pangalan, may makita kayong kapangalan, yun ang matantusan ninyo. Importante, alam nyo rin yung numero. Okay, alam niyo yung pangalan, yung buong pangalan, alam nyo din yung numero. Importante sa lahat. At para sa akin, the best na iboto na lang natin yung 10. Huwag na lang tayo magdagdag ng 2 pa. Kasi nga, mas malaki po yung chances ng pagkapanalo ng buong 10 slate kapag 10 lang yung iboboto natin. Kasi kapag ginawa nating 12, baka mamaya yan yung isiningit nating 2, maungusan pa yung mga kandidato nating 10. Baka mamaya sila pa yung manalo tapos tayo pa yung 2 pa sa ating mga kandidato yung malaglag. Tandaan natin, malalakas po ang kalaban natin. Ang pera ng mga buwaka ng ina niyan ay sobrang dadami. Alam nyo naman na sa tagal-tagal na sa serbisyo ng mga yan, kung gaano ng daming nakulimbat ng mga hayop na yan. Imagine mo liquidation by certification, nakatapos ka ng 2 termino, 12 taon ng liquidation by certification. Hindi ba yung hindi ka talaga dumadaan sa proper na audit? Imagine mo gaano nakaraming perang nakuha ng mga yan. At mga tumatakbo sa kabila, hindi lang 1 termino, 2 termino, napakarami ng termino po niyan na nasa Senado. Kaya wag na po natin silang bigyan ng panibagong pagkakataon para umupo dyan, bumutas ng silya dyan, at magpolitika-politika lang dyan. Yung wala naman talaga sa puso politika ng mga hayop na yan. Sabi ko nga sa inyo, anak ng tokwa, tinignan natin yung kanilang pangangampanya dyan sa may Quezon. Diyos ko po, sisiyam na lang sila. Buti tayo 10, solid pa rin. Pero sila sisiyam na lang. Nasa na yung 3? Walang hiya, nagkakanya-kanya na ng kampanya yung mga kandidato nila dahil alam nila kung gaano kabulok yung kanilang kandidato. Alam nila kung gaano kabulok yung nangangampanya sa kanila. Alam nila kung gaano kabulok yung Pilipinas ngayon na pilit nilang nilulunok yung mga suka, nilulunok yung mga inechas nila para lang makakuha ng boto at makakuha ng pondo. At syempre, iba nga naman kapag makinarya ng gobyerno ginamit mo sa pangangampanya, di ba? Andiyan na yung 20 pesos ng kilo ng bigas and all. Okay, so itigil na po natin yan. Tapusin na natin ang pamamayagpag netong mga hinayupak na ito.
para naman umalwan ang buhay ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-asa ng Pilipinas, ang ikagaganda at ikasasama ng Pilipinas ay naaayon yan sa takbo ng botohan ngayong darating na Mayo 12. Kapag nanalo ang 10 natin, may pag-asa tayo. Kapag natalo yung 10 natin, lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy, kawawa ang bayang Pilipinas. Okay, so eto na naman tayo, si Boss Dada ninyo, naghahatid na naman ng walang kakwenta-kwentang mga istoryahe, walang kakwenta-kwentang mga bagay, ang iinisan, ang kryptonite ng lahat ng mga kawatan sa gobyerno ay nandirito na naman. Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada TV. At maghahatid na naman tayo ng sakit ng ulo, atay, balumbalunan sa lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mga kupal, kumag, mang-uumit, mandurukot, mandarambong, sinungalin, mambubudol, at mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas na mga kawani at mga halal ng taong bayan sa gobyernong Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga bossing. Walang hiya, oh. Ayan na nga. So, pag-usapan natin itong mga issues ng bayan natin. Talaga naman mainit na mainit pa. Ayan, sige, patayin na natin to. Mainit na mainit pa, mga bossing. Itong mga patutsadahan, mga sagutan, nalalapit po ang eleksyon at talaga namang mas umiinit pa ang mga maanghang na salita ng bawat mga kampo. Kamusta naman po ba ang halalan at politika, pangangampanya dyan sa inyo? Diyos mio, dyan sa may bandang Lanao, nako, nagbabarilan na. Dyan sa may mga parte ng Mindanao kung saan napakaraming mga warlords na tumatakbo, ay hindi natin talaga mapigilan yung gulo dyan. Now, meron naman dito sa parting sa Luzon, maayos naman. Sa may Visayas, maayos naman. Ako ngayon ay kasalukuyang nasa probinsya ng Bohol. At namit po natin yung tumatakbong gobernador dito na si Dan Lim. Oo, napakahusay ng mga programa ni Dan Lim dito sa Bohol. At nakita rin natin yung kanyang mga plataforma, yung kanyang medical, nakafocus siya sa doon sa healthcare ng mga healthcare at sa welfare ng mga Boholanon. Siya ay dating mayor ng Tagbilaran dito, yun yung pinaka main town ng Bohol, at tumatakbo siya bilang isang gobernador. Balita natin yung gobernador daw dito sa Bohol ay walang utang na loob din. Kasi nanalo daw yun bilang isang gobernador dahil tinulungan daw ng SMNI. Noon daw nanalo siya, talagang wala siyang ibang pinasasalamatan kundi SMNI dahil binigyan siya ng SMNI ng airtime para talagang yung kanyang plataforma ay maiano niya sa mga taga Bohol. So matotal, nanalo siya dahil tinulungan siya ng SMNI. So noong unang mga taon daw, talagang pasasalamat niya sa SMNI, sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Talaga namang ngayon, Diyos ko po, noong naging ganito na nangyari, na uso na yung traiduran, ganun na rin ang ginawa ng hayop. Ang ginawa daw ng kupal, halos hindi na daw magbigay ng permit sa mga rally ng PDP laban dito sa Bohol, na kala niya siguro ay habang buhay siyang nandiyan. Noon daw, halos araw-araw magpa-interview. Ngayon daw halos ayaw na magpa-interview. Talagang hindi na niya ma-accommodate yung mga tumulong sa kanya na pinasasalamatan niya dati. Kaya sabi ko nga dito sa Bohol kailangan iboto ninyo itong kandidato natin na si Dan Lim, para talagang alam natin na magsisilbi sa taong bayan at hindi magsisilbi sa mga amo niya. Kasi nakikita ko dito sa
yung gobernador dito, nagsisilbi ito sa rehimeng Marcos. Hindi ito nagsisilbi sa mga Bulanon. Kasi kung talagang ikaw, mahal mo ang bayan mo, kung talaga ka to, nakita nyo naman ang nangyari diyan sa may di ba? Diyan sa may Chocolate Hills. Di ba? Nakita nyo yung nangyari sa Chocolate Hills, bigla nagkaroon ng swimming pool diyan. Oo, which is dapat hindi naman mangyari yan. Dapat yung yung natural resources na yan ay hindi mo dapat hawakan at kalkalin, pero tingnan nyo nangyari, di ba? So kaya diyan tayo talagang ayaw natin yung mga kandidato na paaasahin mo yung taong bayan. Tapos sasabihin mo, magpapasalamat ka dun sa mga nakatulong sa'yo. Tapos yung mga nakatulong sa'yo bandang huli dahil lang sa politika mo, tatablahin mo na. Hindi tayo bayan ng walang utang na loob. Pero talagang ibang klase ang dinalang politika ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. Dahil ginawa niyang walang utang na loob lahat ng mga politiko sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan, akala talaga nitong mga kupal na ito ay panghabang buhay silang nandiyan dyan. Ang hindi nila alam, nandito tayong mga vloggers, tayong mga totoong nagmamahal sa bayan ng mga media katulad nitong SMNI, i-expose natin ang katiwaliang kabulastugan, kahayupan nito mga putragis na ito. Tingnan nyo rin dyan sa mga ninyo, sa mga distrito ninyo. Importante sa lahat mga bossing, etong mga congressman na bumoto in favor sa impeachment ni VP Sara. Karamihan sa mga yan ay mga kaibigan din ng mga Duterte at tinulungan ng mga Duterte para manalo sa kanilang mga distrito. Pero lahat yan sila ay nagtraidor sa bayang Pilipinas dahil pumirma sila accordingly. Kumita po sila ng daan-daang milyon. Di umano ito kumita daw sila ng daan-daang milyon dahil sa pirma na yan. It was actually exposed by Senator Vic Rodriguez na in order for you to talagang alamin, intindihin yung articles of impeachment, it will take you not more than 1 day at least, para talagang maintindihan mo lahat before you sign. Pero ito mabilis na lang pinirmahan. 300 mahigit na pirma. Naiintindihan ko pa yung mga pumirma after isang araw or after 2 days. Pero yung mga pumirma agad-agad, nandiyan, alam ninyo, nasa internet na yung mga pangalan ng mga congressman na yan at alam ninyo kung sino-sino yung mga congressman na yan. Ako, ang natatandaan ko, si Franz Pumare ng 3rd District ng Quezon City, pumirmang hayop na yan. Si Congressman Plato ng Bulacan, pumirma din yan. Diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, pumirma din hayop na yan. Si Frasco, diyan sa Cebu, pumirma rin yan. So, kayo, alam ninyo sa sarili ninyo ano mga distritong kinabibilangan ninyo, and alam din ninyo na yung mga congressman na yan na tumatakbo, pumirma ba sila o hindi. Alam nyo yan, sigurado ako. Huwag nyo na pong iboboto yung mga congressman na yan kasi pointless na maiboboto natin itong 10 kandidato natin sa PDP. Pero babalik din sa Congress itong mga putang inang putok sa buho na mga pumirmang ito kay VP Sara para sa impeachment ni VP Sara. Okay? So si Chua, sila Abante, yan sila yung kamukha ni Kohol na mga congressman dyan sa Maynila, huwag nyo nang iboto yan. Kailangan natin maging balanse. Kailangan maging independent ang Congress at ang Senate. Kailangan hindi sila naiimpluwensyahan ng mga desisyon ng Malacanang. Kasi mayroong tendency ito si Bongbong Marcos talaga na maging diktador. Itong huling 3 taon, parang sa nakikita ko, parang palala na ng palala ang tililing nitong tukmol na ito. Kaya nga kailangan matibay ang Senado at ang Kongreso na harangin yung mga posibilidad ng pagkabuang nito ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya tingnan nyo na lang itong na to. Tingnan nyo na lang itong video na ito. Kayo ang bahalang kayo ang bahalang mag-isip kung totoo ba sinasabi nitong Tulonges na ito. Dahil siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa
the Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Tayo na narinig nyo. Ang Pilipinas daw ay kinokonsidera ng mga karatig bayan natin as one of the fastest growing economy in the Philippines. Ganito manloko itong putragis na ito. Sa totoo lang ganito manloko mambudol itong kupal na ito. Oo. Nung nakaraan, 20 pesos na kilo ng bigas. Nung nakaraan, mantakin mo itong kupal na ito, ipinahalibing ang tatay sa libingan ng mga bayani. Yun na lang Natalo ito kay Leni Robredo. Walang kapasidad para manalo tong kumag na ito. Sinabi nila na daya daw sila sa eleksyon. Hanggang sa ang Presidential Electoral Tribunal, PET, ay mag-decide na talagang natalo ka. Kahit na nagdesisyon na ang PET, naniniwala pa rin sila na dinaya yung eleksyon. So eto na, fast forward, nagkaroon ng VP Sara. Ginawa nilang magkapatid, pareha silang loko-lokot loka-loka, napilitin si VP Sara tumakbo sa national, samantalang mayor naman yung tatakbuhan ng tao. Gustong maging vice president nito kay VP Sara. Bakit? Kasi hindi siya mananalo mag-isa. So ginamit niya si VP Sara. Pero ang kagandahan, si VP Sara hindi tumakbo ng presidente. Tumakbo lang si VP Sara na vice president. Maganda yun. Bakit? At least nalaman natin kung gaano kahayop itong mga ito as early as now. Imagine kung si VP Sara ay tumakbong presidente at ito ang kanyang vice president. Si Martin ang Speaker of the House. Imagine niyo, do you think si VP Sara hindi nila i-impeach? Ngayon nga lang, kaibigan din nila si VP Sara bilang vice president, pina-impeach nila Sa tingin ninyo, when she's president, hindi nila ipa-impeach? Tuloy-tuloy yung agenda ng mga buwisit na yan. Ipa-impeach na si VP Sara. Kung ma-impeach si VP Sara when she's president, tapos na tayo mga Pilipino. Why? Magiging presidente si Bongbong, siya ang successor. Plus, mag-e-eleksyon sa 2028, mananalo ulit ito. Why? Kasi nga, manipulated na nila lahat. So, 9 years na magiging presidente itong kumag na ito. Diba? Imagine niyo, ang hirap ng inabot ng bayang Pilipinas sa loob lang ng 3 taon nitong tukmol na ito. Siya na ang may pinakamalaking utang. Sa loob pa lang ng 3 taon yung mga presidente before him, iano na lang natin, ikumpara na lang natin kay Pangulong Duterte. Yung administrasyon ni Pangulong Duterte, with all the build projects, with all the pagbabago ng sistema, yung pagtanggal ng red tape, pagtanggal ng corruption, paglaban sa insurhensya, paglaban sa drugs, sa kriminalidad, ginawang 10 taon yung mga lisensya. Napakaraming mga pagbabago. Nagkaroon ng pandemic, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Halos 3 taon ng pandemic. Nagkaroon pa ng mga pagsabog ng bulkan, malalakas na bagyo katulad ng Yolanda. Nagkaroon ng maraming kalamidad sa Pilipinas, may gera sa Marawi. Ang inutang ni Pangulong Duterte, sarado ang ekonomiya, wala tayong as in pinagkakakitaan, kaya nakautang si Pangulong Duterte ng ganong kalaking mga budget. Pero marami tayong nailigtas tayo sa COVID. Nagkaroon ng build project. Itong tukmol na ito, 3 years pa lang sa serbisyo. 3 taon pa lang. Diyos mio, yung inutang ni Duterte sa buong 6 na taon, mas malaki pa yung inutang niya. Tatanungin mo sarili mo, saan napunta pera? Hindi ba dapat yan ang inaasikaso
ng mga talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas, yung makabayan, sabi nila nagmamahal daw sila sa bayang Pilipinas eh. Yung mga aktivista, yung mga yung mga congressman, senador, 'di ba dapat 'yan ang hinahanap at tinatanong nila unless kasapakat sila diyan sa budget na yan. Tinan mo, tinataasan lahat ng buwis. Nung kay Pangulong Duterte nagkaroon pa ng train law. 'Di ba? Mas malaki na ang take home ng ating mga kandidato. Asa na ba yung ito? Saan na ba to? Dahil lang ayan. Ayan na lang. Gold Reserve, nagbenta pa ito. Kinuhanan pa PhilHealth. Maharlika Investment Funds, meron pa ito. Imagine niyo, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, 117 billion. Confidential Fund, 4.5 billion. Taon-taon to. Flood Control Project, pinabahan naman. Yung billions of loan for health system in rural areas. Total of 1.12 trillion. Nasaan tong pera na to? Hindi ba? Bakit? Ang hirap pa rin natin. Bakit nagkakagulo pa rin sa Pilipinas patungkol sa pera? Bakit pinag-uusapan pa rin natin 20 pesos na kilo ng bigas, samantalang sa ibang bansa ang pinag-uusapan gaano kabilis yung tren mo? 'Di ba? Gaano mo kabilis kukuhanin from this point to this point? Pataasan na sila ng building. Sa ibang bansa, mga bossing. Pataasan na sila ng building, may mga robotics na sila. Napakalalaki ng mga pabrika nila ng mga sasakyan galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa patalinuhan na sila, pagandahan ng teknolohiya, pabilisan ng pag-angat ng buhay. Pero tayo sa Pilipinas, nasa 20 pesos na kilo ng bigas pa rin tayo. Samantalang, ang tagal-tagal na nating rice farmers. 'Di ba? Ang tagal-tagal na ng mga magsasaka natin na nagsasaka ng kanin, bigas, pero bakit hanggang ngayon nandoon pa rin tayo, natutulog na tayo doon sa presyo ng bigas? Nasaan itong mga perang itong pinag-uutang nila? O 'di ba? Tapos ngayon, mag-i-speech ito sa kanilang kampanya at magyayabang na fastest growing economy daw tayo. Lumabas ka sa Pilipinas, tingnan mo airport natin. Ang daming mga investors na pinangako nila, meron bang nag-i-invest? Hindi ba ang dami pa nga doon nagda-divest? Saan dinala ng Google, ng Microsoft, yung kanilang business? Dinala nila sa Malaysia, dinala nila sa karatig bansa. Hindi sila nagtiwala na dalhin sa Pilipinas. Bakit? Kasi nakikita nila yung sistema dito. Puro politika. Sino ang investor ang gustong mag-invest sa Pilipinas na traidor ka sa sarili mong lahi? Sarili mong presidente, dating presidente, maganda ginawa sa bayan, pinamigay mo sa ibang lahi. Sinong gago na mag-iisip, ako nga ibang lahi pwede akong traidorin nito. Yung sarili niyang lahi, tinraidor niya, ako pa. Saan ka makakita ng isang bansa na luminis na yung droga, nagsibalikan, kaliwat kanan na naman yung kidnapping? O sasabihin na naman ng PNP, wala namang kidnapping. May mga kidnappings na naman sa mga negosyante. Hindi ba si Jean Fajardo na ang nagsabi? Nagtayo pa nga ng task force itong DOJ para sawatain yung kidnapping. Sinong tanga ang maniniwala na maraming investors na papasok ang mga investors sa Pilipinas? Hindi natin nare-resolve yung mga issue na yan. Sinong gunggong ang papasok sa isang bansa na ultimong airport na nga lang, hindi mo pa maayos? Nagbabalikan na naman yung mga kaliwat kanang mga hocus-pocus dyan. O hindi ba? So, maniniwala ba kayo dito? If you're gonna look, mga bossing, at this video, ayan walang pumapalakpak sa kanya. Lahat ng mga tao, kung titingnan mo, nakayuko, wala nang interes sa sinasabi niya. Kasi itong tao rito sa kanilang rally, hakot talaga yan. Sa makita ng rally, putya, may mga tambol pa kayo.
Hindi ba? Pare-parehas kayo ng mga damit, tas may mga tambol pa kayo. Tingnan niyo yung mga nakikinig sa kanila, nanonood sa kanila. Hindi ba? Pumapalakpak ba sa sinasabi niya? Ulitin natin yung video. Siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. Kinukonsidera. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin. Walang pumalakpak. Meron nagtambol. Yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman ng bansa. Puta, ilan lang yung nagre-react. Mga nakapula pa. Tapos may mga nagtatambol. Alam niyo sa PDP laban, walang ganito. Walang ganyan, organic. Ang unang laging ang tinatanong ng mga speakers, pati ako, every time that I speak in front of thousands of people, tinatanong ko, may ayuda ba kayo? Tinatanong ko, bayad ba kayo? Tinatanong ko, meron bang nagbigay ng AKAP-AX dito? Lahat sila proud na sinasabi na wala. Wala. Tapos ito, makita mo, nagsasabi ka ng kasinungalingan. Alam ng tao na nagsisinungaling ka eh. Alam ng tao na mambubudol ka. Alam na tao na fake news peddler ka eh. By the way, si Banat Bay, meron daw invitation sa NBI dahil yata doon sa yung unlawful utterances. Ibig sabihin dahil daw sa masama niyang nasabi sa gobyerno. Diyos ko, ano ba masamang nasabi ni Banat Bay sa gobyerno? Totoo naman na hindi maganda experience natin sa gobyerno ngayon. Alam naman natin yan. Ito naman NBI, masyado kayong ayusin ninyo yung serbisyo, matutuwa yung tao. Hindi ba? Walang unlawful utterances sa sinabi ni Banat Bay na si Bongbong Marcos ay isang fake news peddler. Nag-cite naman siya ng sample. Ako rin isa-cite ko the same sample. Sabi niya, wala daw pumasok na baril diyan sa KOJC at wala daw human rights violation na nangyari sa KOJC. Nakita nyo naman, ang daming binugbog, may namatay pang 3, tapos walang human rights violation. Isang pastor ang hinahanap, ang kaso, rape sa isang tao, 6,000 pulis yung ipinadala ninyo. Anong klase? Anong tawag doon? Wala daw pumasok na baril. Paikot-ikot si Torre doon, merong rifle sa likod. Anong sinasabi ni Bongbong na walang pumasok? Did he ever made a statement correcting yung kanyang fake news? Considering that you are the highest authority, considering that you are the highest position, that you hold the highest position in the government, dapat lahat ng sinasabi mo puro katotohanan. Now, magagalit ka ba kung hindi na maniniwala tao sa'yo? Yung 20 pesos na kilo ng bigas nyo, ginagago nyo yung taong bayan. Isang araw lang nag-roll out, tapos biglang tinanggihan nyo na. Biglang wala na. Hindi ba? Kasi ito, tinan mo, ultimong yung mga kasama dyan sa rally ninyo, hindi mo sila ma-convince na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Hindi ba? Tapos gagamitin nyo, i-weaponize ninyo, gagamitin ninyo yung mga ahensya ng gobyerno to go after sa mga tao na nagpapahayag lang ng kanilang mga saloobin at nagre-react lang sa mga issues ng bayan natin. Ano yan? Martial law? Hindi ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi po kami natatakot. You can file as many cases as you want. Inday Sara will be president someday. Babalik po ang law and order sa Pilipinas. Maniwala kayo, babalik po ang law and order sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga, importante na manalo itong Duterte. Because pag natalo itong Duterte, tuloy-tuloy ang oppression. Tuloy-tuloy ang pag-abhor sa freedom of expression. Tuloy-tuloy po ang pagsikil sa malayang pagpapahayag, pagsikil sa pagbibigay ng opinyon, tuloy-tuloy po ang pagpapakulong, pagdidemanda sa lahat ng mga naglalabas lang naman ng mga opinyon nila tungkol sa mga bahong ginagawa nila. Tayo po ay hindi tagapagbalita, di tayo gumagawa ng balita. Tayo po, piniplay natin dito yung mga nagkalat na pong mga videos sa mainstream media at sa social media at atin pong nire-reactionan. Kung ito po ang reaction natin, we are within
our rights. Dahil nga, nagre-react tayo, hindi naman tayo gumagawa ng fake news. Dahil hindi naman tayo nagbabalita, tayo ay nagre-react lamang. So yung mga unlawful utterances, bawal na ba magmura sa Pilipinas? Bawal na bang sumita sa Pilipinas? Kapag nakita ko na yung aking opinion ay based sa performance nitong minumura ko, bawal na ba yun? Sabi po ng Supreme Court, hindi po bawal yun. Kapag kayo po ay nagre-react, nagagalit dahil hindi kayo masaya sa trabaho ng isang lingkod bayan, ay dapat hindi balat sibuyas yung mga tao sa pamahalaan. Yun lang po yan. Kung ayaw ninyo na kayo ay magiging subject to criticisms, magsilayas na po kayo. Libre po ang umalis sa gobyerno, mag-farming kayo, mag-fishing kayo, uminom kayo ng lason kung anong gawin nyo sa buhay nyo. Wala kaming pakialam. Singhutin nyo lahat ng white powdery substance sa buong mundo. Wala kaming pakialam. So long as hindi kayo pasahod ng taong bayan, so long as wala kayong taxpayers' money na ginagamit para sa mga kabulastugan ninyo, wala kaming pakialam sa inyo. Kaya po kami nagre-react dahil pasweldo kayo ng taong bayan, dahil dapat nagsiservisyo kayo sa Pilipino, pero puro pamumulitika ang ginagawa ninyo. Yun po sige, diretso natin itong pambubudol ni BBM. Walang nagpumapalakpak sa kanya. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto ito sa paglago ng ekonomiya. Bongbong Marcos, sana maging totoo ka lang sa sarili mo. Hindi ka magsasubsidize ng 20 pesos na kilo ng bigas kung malago ang ekonomiya natin. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang Pilipinong walang trabaho. Sana may security of tenure ang mga Pinoy. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang nagrereklamo sa gutom. Kung malago ang ekonomiya natin, Bongbong Marcos, sana walang AKAP, walang AIX, walang tupad. Hindi ba? Kasi it contradicts na sinasabi mong maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, pero merong mahabang pila sa AIX, may mahabang pila sa tupad, may mahabang pila sa AKAP, meron pang 4-piece. Kaya ka nga nagbibigay ng mga ayudang ganito kasi nga mahirap ang bayan mo. Tapos, ito ang sasabihin mo sa mga niloloko ninyong nanonood sa inyo na maayos, malakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung malakas naman pala, sana hindi na tayo nag-ayuda. Sana hindi na tayo namimili ng mahal na bigas para gawing 20 lang para ipamudmud sa taong bayan. Di ba? Ewan ko kung saan nanggagaling tong kokote nitong tukmol na ito Datos sa datos. Sino? Saan? Anong basihan mo dyan? Anong survey firm ang nagsabi niyan? Anong mga bansa yung nagsabi na kinukongratulate tayo? Ano yun? Gawa-gawa lang yan. Ang dali magsabi. Ako nga, pwede ko sabihin na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Ang daling sabihin yan. Ang tanong, totoo ba? Ang tanong, nararamdaman ba ng Pilipino yung mga pinagsasasabi mo? Kaya nga ang baba-baba ng trust rating mo kasi wala nang tiwala ang tao sa'yo. Kaya nga NBI, kung nakikita ninyo na kami wala nang tiwala rito kay BBM, makikita nyo naman yan sa survey 25% na lang ang trust rating nito sa Pilipino. Ibig sabihin, bagsak, mababa pa sa kalahati yung grado nito pagdating sa pagsiservisyo. So palpak itong tao na ito. Tapos gusto nyo, sa lahat ng sasabihin niya, maniwala tayo. At 25% na trust rating, sa tingin mo, dapat maniwala kami sa'yo. Ayan kalinaw-linaw ng survey. 25% na lang ang naniniwala sa'yo. 25. Sa pinsan mo, 14. Pag pinagsama mo yung naniniwala sa'yo at naniniwala sa pinsan mo, hindi pa rin kayo mananalo dun sa trust rating ni Inday Sara. Ayan ang sinasabi natin.
Yan ang pambubudol mo, Bongbong Marcos. Kaya hindi mo kami maiisahan, hindi mo kami madadala sa mga ganyang kakupalan na mga statement mo. Kasi hindi yan ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Gago, pinagyayabang mo nga. Binubuhat mo nga sarili mong bangko Mantakin mo lahat ng Pilipino banas na sa'yo. Hindi na nga kayo makapangampanya dahil binubu na kayo ng tao. Hindi mo napapansin yun, Bongbong. Hindi na kayo nakaikot sa buong Saan ka makakita ng tumatakbo mga senatoriables? 1 linggo na, nasa Luzon pa rin. Wala kayong malaking rally sa Mindanao. Wala kayong malaking rally sa Visayas. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, binubu na kayo doon. Wala ka nang mabobola, Bongbong. Tapos ngayon, sasabihin mo pa na hindi yan dahil sa'yo. Talagang hindi dahil sa'yo. Wala ka namang ginagawa paano magiging dahil sa'yo. Pero dahil daw yan, saan? Kanino? Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Anak ng tinapay, saan ka makakita na ang rason kung bakit mabilis tayong mag-grow sa ekonomiya ay dahil malaki ang puso ng Pilipino sa Pilipinas? Ha? Hindi ba dapat malago ang ekonomiya natin dahil masipag ang mga cabinet secretaries natin at magagaling sila sa ekonomiya? Plus yung talento ng mga Pilipino, yung sipag natin sa pagtatrabaho, kaya naging number 1 tayo ngayon sa ekonomiya. Mas nagtitiwala yung mga investors sa mga Pilipino na mag-represent or magtrabaho para sa kanila, kaya lumalago ang ekonomiya natin, marami investors. Putang ina, saan ka makakita? Alam mo talaga mambobola Ang rason daw kung bakit malago ang ekonomiya ay dahil mataba ang puso ng mga Pilipino para sa Pilipinas. Putang ina, sabi ko nga, alam ko na talaga niloloko lang tayo Tanong mo NBI, tinan ninyo, maniniwala ba tayo sa ganyan? Hindi naman tayo grade 1 Di ba? Ulitin natin para lang maintindihan nyo. Malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. So kapag minahal mo ang Pilipinas, pag minahal mo ang bayang Pilipinas, magna-number 1 tayo sa ekonomiya. Ganun ba yun? Hindi yun ang formula dyan. Ang formula para mag-number 1 tayo sa ekonomiya, una, investors. Hindi Pilipino, investors. Kailangan may pumasok na investment sa Pilipinas, tapos sasamahan mo ng sipag ng Pilipino, madaming papasok na investors, maraming mabibigyan na trabaho, matutuwa sila, pare-parehas tayong kumikita, magkakaroon ng purchasing power ang Pilipino, lalago ang ekonomiya. Kasi iikot ang pera sa Pilipinas. Putang ina, saan ka makakita ng lumago ekonomiya dahil sa pagmamahal ng Pilipino sa Pilipinas? Gago. Matagal nang mahal ng Pilipino ang Pilipinas. Pero hindi naman lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas dahil lang sa pagmamahal ng Pilipino sa Pilipinas. Kailangan may investor. Kailangan may pera mula sa labas na pumasok dito, mamumuhunan dito para lumago ekonomiya natin. Or dito sa Pilipinas, palaguin natin yung ating mga produkto para i-export natin sa ibang bansa. Putang ina, durian, hindi na dito kinukuha. Saging, hindi na dito kinukuha. Hindi ba? Sa ibang mga bansa na kinukuha. Bigas. Dati tayo nag-i-export, tayo nag-i-import. Hanggat tayo nag-i-import, putang ina, hindi malago ekonomiya natin. Lalago lang yan kapag tayo na yung nagpo-provide. Kumikita na tayo. Dahil sa ganda ng services ng Pilipinas, produkto ng Pilipinas. Hindi Kaya Bongbong, sinungaling ka talaga. Kaya nga ito yung sinasabi ni Ito yung sinasabi ni BP Sara Lalaruan yung mga mahihirap. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin nyo naging nasunod nili kaya ito dahil sa sinabi nyo nga po na very untimely siya for the timely for the election. Parang di naman siya pang-election sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan
yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaroan yung mga mahihirap. Yan ang problema. Wait lang, Inday. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na... Ayun mga bossing. Kaya ako naman sinasabi, kaya ako ipinlay ito after nung kay Bongbong Marcos, kasi pinaglalaroan talaga mga Pilipino. Tingnan mo naman kung gaano tayo budulin, lokohin nitong Tolongges na ito. Nagbigay ka ng isang, kumbaga parang pinarangalan mo yung sarili mo. Sinabi mo na tayong pinakamagaling. Pero pag tinignan mo talaga yung bayan natin, lugmok talaga. Pinaglaruan mo Pilipino. Binibigyan mo ng mga false hopes, false promises, at saka ng mga false acknowledgement from yung mga sinasabi mo mga karatig bansa natin. 20 pesos na kilo ng bigas. Subsidized by the government. Yan pa lang panloloko na eh. Kasi hindi nyo sinasabi sa tao na kailangan nating malugi just for them to afford bigas. Maganda ba ekonomiya natin pagka gano'n, Bongbong? Maganda ba ang ekonomiya ng isang bansa na kailangan niyang bumili ng mahal para lang ibenta ng mura sa mga taong bayan dahil gutom na mga Pilipino? Meron bang ganong magandang ekonomiya? Kaya ngayon yung sinasabi ni Inday Sara na niloloko nila yung taong bayan. Isang araw nag-roll out, alam nila na hindi nila kayang isustain yan. Because the more 20 pesos kilo of bigas that we sell, the more yung inaabono ng gobyerno, the more na nalulugi ang gobyerno. So hindi ito sustainable. Hindi ito panghabang panahon because it's artificial. Tapos, ni-roll out yan, isang araw lang, binawi na. Bakit? Kasi nga unsustainable. Kasi ayaw naman talaga nila na mapunta sa taong bayan yung pera. Instead, mas okay na kurakutin na lang nila kaysa mapunta sa taong bayan. Mantakin mo. Hindi ba? Ilang bilyon ang uubusin ng Pilipinas para lang dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas na yan. So ininto nila. Bakit nila ininto? Ang sabi, kasi daw binawal ng COMELEC. Bakit ngayon lang? Bakit hinayaan nyo mag-roll out ng isang araw? Kung talagang bawal yan at mukhang ayudahan ang form nito, bawal mag-ayuda kapag eleksyon, o di sana noon pa, dinesisyon na to ng COMELEC. Bakit pinabayaan nilang umandar yan ng isang araw? Kasi nga, gusto nilang sabihin sa tao, kumbaga parang nagdadanggil sila eh. Para silang namimingwet. No? Nagdadanggil sila ng bingwet doon sa mga kahagat na tao para sabihin na ay kaya pala eh. Iboboto ko tong mga ito para magtuloy-tuloy yung serbisyo na 20 pesos na kilo ng bigas. Maniwala kayo. These people, pag nanalo sila, wala yan. Hindi yan sustainable. Alam ni Tito Soto, alam ni Lacson, alam ni alam ni sino pa mga galing sa kabila, alam ni Camille Villar yan. Na every time na nagbibigay ka coming from your pocket, nalulugi ka. Napapasaya mo yung tao pero nalulugi ka. This time, sinong sumasaya? Tao, yes. Sino nalulugi? Tao rin. Gobyerno, because we are giving. We are giving more than we are actually getting. Yun ang mali. Kasi ang gobyerno parang negosyo din yan. Kailangan ang Pilipinas, nakakakolekta siya ng pera para meron siyang gastos yan para sa bayan niya. Ngayon, kung mas malaki yung ginagastos natin sa Pilipinas at mas konti yung nakukuha natin or kinikita ng bayan natin, babagsak ang Pilipinas. Bakit? Kasi uutang tayo ng uutang. Para yung yung cost of living natin, maabot lang natin. So, dahil mangungutang tayo, konti ang papasok, hindi natin mababayaran yung mga inuutang natin. Versus, ang ginagastos natin, halimbawa, 10 piso, kumikita ang gobyerno na 50 pesos, o pwede pa tayong mangutang para mas malaki yung pera na i-invest natin sa bayan natin. For infrastructure, healthcare, lahat-lahat. Mababayaran natin yon. Why? Kasi nga, malaki yung natin eh. Malaki yung income ng Pilipinas. Hindi eh. Mas malaki yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok na pera sa atin. So, bad po yun? Bad economics po yun.
Kaya kung kayo, naniniwala kayo dito sa economics ni Bongbong Marcos na ang laki ng inutang, walang build, ang laki ng inutang, 3 taon pa lang pero walang epekto sa buhay nating mga Pilipino, what more? Ano pang kaya niyang gawin sa loob pa ng another 3 years? At kung papasok itong mga senador niya na pinababayaan itong ginagawa niya sa bayang Pilipinas, ano mangyayari sa Pilipinas? And imagine, kung mai-impeach si VP Sara at si Romualdez, anak niya, o sino man kamag-anak niya, yung magiging presidente na naman for another 6 years, anong kahihinat na ng bayan natin? Yun ang dapat nyo laging iisipin. Sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin ito doon sa maybe nag-hit sila doon sa sinabi nyo na ginagamit lang ito para sa eleksyon? Malamang, ma'am, kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi naman tayo tanga eh. Alam naman nila na pinakara lang nila tayo, pinadama lang tayo. Pero alam naman nila na hindi talaga nila kayang i-sustain yan. Kaya kunyari, inutos ni ganito, inutos ni ganyan. Pero tingnan nyo, hindi na babalik yan. At kung bumalik yan, ganun ulit. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Nangyari na yun sa mga kadiwa eh. Kadiwa nga, 25 pesos lang eh. Ang benta nila eh, hindi nila na-sustain eh. Hindi ba? So, tanga-tanga na lang talaga kayo kung magpapaloko pa kayo sa ganitong mga galawan. Ito ang kinakagalit nila sa mga vloggers. Matatalino ang mga vloggers at napapaintindi sa inyo ng mga vloggers yung totoong sitwasyon ng bayan natin at yung scam nila. Kaya sila gigil sa mga vloggers at karamihan ng mga dinidemanda nilang mga vloggers, mga Duterte supporters. Kasi mga Duterte supporters, hindi pinapayagan itong mga ganitong klase ng mga ganitong klase ng scam. Okay? Kaya talagang mainit sila sa atin. Kita mo nga si Banat Bay, may bago na namang subpina. Di ba? Nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Ayun, kaya nila di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sinabi lang kunyari para may masisi sila na ipinatigil, sinisi nila sa ibang ahensya, pero sa totoo lang, hindi yan sustainable. Alam ni VP Sara yan, mayor yan eh. Alam ni VP Sara yan, naging presidente tatay niyan eh. Alam ni VP Sara yan. Dahil nagbibigay yan ng tulong sa mga taga Davao eh. So hindi nila malolo. Ito ang rason kung bakit ayaw nila sa mga Duterte. Kasi yung mga ganitong scam nila, hindi yan uubra sa mga Duterte. At pagdating ng panahon, magiging presidente ito si VP Sara Duterte. Sisingilin kayo lahat sa mga kasalanan ninyong mga hayop kayo. Lahat kayo, sisingilin kayo sa lahat ng mga kasalanan ninyo. Di ba noong nakaraan sinabi ko sa inyo na in-embrace na ni VP Sara yung pagiging isang presidente. Noon, ayaw niya. May delikadesa kasi ang mga Duterte. Ayaw nila na ayaw nila na parang sila na lang ang may hawak ng politika sa Pilipinas. Pero tao kasi ang may gusto na mamuno kayo sa Pilipinas, VP Sara. So just recently, sinabi ko sa inyo na meron naintindihan na ni VP Sara yung politika sa Pilipinas. Na if you are holding the power, marami kang kaibigan. Kaya lately, si VP Sara, ang ginawa niya, in-embrace niya na that someday I will be president. Hinablot niya na yon. Ginagamit niya na yun ngayon. Someday I will be president. I will go to Manila and I will stand there, mumurahin ko yung congressman mo, mumurahin ko yung congressman mo, mumurahin ko yung congressman mo, itataas ko yung kamay ng kalaban ng congressman mo, because someday I will be president. Lahat ng lakas ninyong mga kongresista kayo, hinugot ninyo dahil presidente, kaalyado nyo. Someday I will be president at hindi ko kayo kaalyado. Imagine ninyo anong gagawin ko sa inyo. Yaan ang meron si VP Sara ngayon. Kaya ang lakas-lakas na niya. Ang tapang-tapang niya na. At long last, she embraced politics. She embraced na yung inevitable.
that she will be president of this country. Pag nanalo tong mga kandidato natin sa PDP, she will be president of this country. At dahil dyan, meron siyang kanta. Somewhere down the road, it doesn't really matter when. Ayan. Anong ibig sabihin ng kanta na yan, mga bossing? Ito yung sinasabi ko sa inyo na at long last, Inday Sara grabbed it, Inday Sara embraced it, Inday Sara is now holding it sa kamay niya. Ano yun? That I will be president someday. She's asserting it. I will be president someday. And somewhere down the road, our roads are gonna cross again. Gets nyo? Ha? Darating yung panahon when I am president that our roads will cross. That our path will cross. Putang ina nyo, humanda kayo sa akin. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ko, kaya palakpakan natin yung ating sarili. Because at long last, nagising na si Inday Sara. For the longest time, ayaw niya niyan. Nagkaroon ng Run Sara Run movement, ayaw ni Inday niyan. Ayaw niya. Pinagalitan pa kami niyan. Huwag kayong mag-rally. Magka-traffic, ako pa sisisihin dyan. Ginanon pa kami niyan. Noong nag-Run Sara Run kami dyan sa may Senado. Dyan sa may kabaan ng Rojas. Ganyan ang ginawa sa amin yan. Dahil ayaw niya talaga. Ayaw niya, I will not run for president. Number 1 ka, tumakbo ka vice president. Gusto nga niyan, mayor lang. Ayaw niyan. Kaya lang, sa nakikita niya, whether she run or not, Duterte siya eh. She's a threat. Kahit kaibigan ko sila, tinulungan ko pa mga putang ina niyan. Umikot ako sa buong Pilipinas para ikampanyang mga hayop na yan. Tapos ganito pa ginawa nila sa akin. So kahit anong mangyari, they will really try to pin me down and to break our family. Wawarakin nila yung pamilya ko. Unless I will use the same power that they are using now para maipagtanggol ko yung pamilya ko at yung legacy ng tatay ko. Ano yun? Embrace the fact that people want you to become president. And it's inevitable that you will be president. So yun na yun. In-embrace niya na yun. Siguro sinabi na nung tatay niya nung nagpunta siya sa Hague na anak, the only thing people will respect you is when you have the power. The only time that they will respect you is when you have the power. Now, tell the people that someday you will have that power. Makikipagkaibigan sa iyo lahat yan. Look at Amy Marcos. Look at Camille Villar. Look at these people. Kakampiyan ng alyansa, pero dumidikit kay VP Sara. Look at them. Because they know that it is inevitable. Ibig sabihin, hindi natin mapipigilan. Someday, Inday Sara will be president. At kinakantahan niya na ngayon yung kanyang mga kalaban. At sinasabihan niya na that somewhere, someday, our roads are gonna cross again. When I am president, I will remember what you did to me. So kita-kits tayo sa finals. Somewhere down the road, it doesn't really matter when. Somewhere down the road. Kuha natin mga bossing. Yung mensahe, ganyan ang mga Duterte. Slowly but surely. Hindi nakukuha sa madalian. Ito ang problema ni Martin Romualdez. Ito ang problema ni Bongbong Marcos. At ang problema ng mga nakapaligid sa kanila. Akala nila lahat kaya nilang kunin ng madalian. Hindi po. Oo, hindi po. Kailangan lahat pinaghihirapan natin. Tsaka kailangan calculated. Ganito katalino mga Duterte. Si Pangulong Duterte, kung malalaman nyo lang yung journey niya, paano siya naging presidente,
alam mo na talagang calculated at talagang hinog na hinog sa panahon. Kaya naging presidente siya. Alam nila when to strike, alam nila when to grab it, alam nila when to use it. Yun ang some other time, i-discuss ko yun sa inyo kasi kung papaano nagsimulang nangampanya si Pangulong Duterte nang hindi natin nalalaman kung paano siya nangampanya, paano siya pumosisyon bilang susunod na presidente ng Pilipinas nang hindi niya sinasabi sa inyo na gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Ang galing nun. Ito yung mga pinag-uusapan namin behind the scenes. How they made PRRD president. Actually, what made PRRD president are the people around him. Si PRRD is just si PRRD sumusunod lang siya doon sa Agos. But ang totoo talagang naging reason why PRRD became president dahil din sa galing ng mga tao na nasa paligid niya at ginamit nila yung mga circumstances sa bayang Pilipinas during that time para maging popular siya. One of these days, iano ko yan sa inyo. Pero iisipin ko muna kung pwede ko nang i-divulge yan sa inyo because it's an information. Actually, ano yan tawag dito, secret yan. Oo. Ngayon, punta naman tayo dun sa isang issue. Dami natin pag-uusapan. Mahaba-haba tong vlog na to. Matutuwa kayo dahil napakarami yung matututunan talaga sa vlog na to ngayon. Nasa kondisyon ako Wala ako sa studio ko pero nasa kondisyon yung isip ko dahil napagtagpi-tagpi natin yung mga sitwasyon. Ito naman, dito naman tayo mga bossing sa awayang Claire Castro at saka Inday Sara. O kaya sa susunod na kaya natin discuss to, no? Yung awayang Inday Sara at saka Claire Castro. Mamaya kaya i-separate kaya natin na vlog. Pero hindi, sige na, pakinggan na lang natin para mas maganda. Ang lumalabas sa bibig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang Pangulo. Ayan, basura ang lumalabas sa bibig ni Claire Castro. Why? Kasi basura din yung pumapasok. Kaya mabaho ang bibig niyan ni Claire Castro. And titingnan nyo dito sa report na to, uulitin ni VP Sara yung salitang magpinsan sila. Claire, ganito ka bobo ganito ka kasi katanga. You're taking things literally. Oo. Hindi binago ni Inday Sara yung sinasabi niya na pinsan ka ni Claire. Alam mo kung bakit? Pares kayo ng wavelength. Yun ang ibig sabihin nun. Pares kayong tanga. Pares kayong walang sasabihin maganda para sa Pilipinas. Magka-level kayo. Yun yung ibig niyang sabihin. Okay? So, diretso pa natin to. Again, ano ang trabaho ni Claire Castro? Ang trabaho ni Claire Castro is to tell the people that we are doing good, that the president is working. Sasabihin niya ano yung mga ginagawa ng presidente. Lately, meron ba tong mga sinasabi patungkol sa mga ginagawa ni Bongbong? Wala. Lahat ng sinasabi nito is puro Duterte. Sagot kay BP Sara, ganito. Trabaho ba yun ng spokesperson? Hindi. Ang trabaho ng spokesperson ipaintindi, dahil hindi kayang gawin ng presidente yan, sobrang busy niya, ipaintindi sa taong bayan, pagdating sa issues, nandito na tayo. Sa ekonomiya, nandito na tayo. Peace and order, nandito na tayo. Nire-report mo sa Pilipinas, sa Pilipino, kung ano na yung nagagawa ninyo. Dapat ganun. Pero itong tokmol na itong boban to, walang ganyang ginagawa. Lahat puros pambabalahura lang. Tapos kapag sinagot mo siya, iiyak siya. Sasabihin niya, itaas ang level ng diskurso, datos sa datos. Putang ina mo, wala kang datos na may ipakita sa tao, puro kakapekean. Mga media na nga dyan, pinagtatawanan ka. Tatanungin ka nila kung ano-ano sasabihin mo, mantakin mo. Gusto mong sabihin na maniwala kami sa yung gunggong ka. Tapos sasabihin mo, bigla kang mag-iistorya tungkol sa tulay. Na kaya kinuha yung PhilHealth is konektado sa yung tulay na ginawa or gagawin, konektado doon sa health ng Pilipino. Kasi kung sa isla na to, nandoon yung tao, hindi makatawid kasi nandoon sa kabila yung ospital, gagawan mo ng tulay para makatawid siya, makapagpagamot siya. So, related yung tulay sa healthcare. Putang ina, tinan mo. Ganyang kakabobo. Tapos gusto mo itataas ni Inday Sara yung diskurso. Kay Banat Bay nga hindi ka nanalo. Si Banat Bay hindi pa abogado yan.
Vlogger lang yan. Pinahiya ka pa nga eh. Ginawa ka pang tanga. Mantakin mo, ikaw lang ang pwedeng magtanong sa kanya. Siya hindi pwedeng magtanong sa'yo. Pero nagawa ka pa rin tanga ni Banat Bay. Tas gusto mo, itataas ni Inday Sara ang level ng diskurso. Dapat nga Malacanang ang nagtaas ng tawag dyan, yung requirements. Dapat nagtaas ang Malacanang ng requirements sa pagkuha ng spokesperson. Dapat hindi tumanggap ng tanga katulad mo eh. Instead of magpagawa ka ng tulay, edi sana magpagawa ka na lang ng ospital doon, edi mas maraming matutulungan yun. Tama o mali? Kasi yung tulay, hindi naman yan trabaho ng PhilHealth. Trabaho yan ng DPWH. Tukmol ka. Di ba? So yan ang sinasabi ko sa'yo, Claire Castro. Isa kang basura, isa kang basurera, kaya ka kinuha ng basurang gobyerno kasi basurera ka. Yung basura ginagawa mong ginto. Yun ang trabaho mo. Okay? Kaya yun ang pinapaintindi mo sa tao na yung basurang ginagawa ng pamahalaan na ito ay ginto. Pero hindi nyo na maloloko tao. At ito ang masasabi sa iyo ni Inday Sara. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan ang klase ng taong nagsasalita para sa tanggapan ng Pangulo. Si Jason Rubrico sa balita. Hindi na napigilan pa ni Vice President Sara Duterte na muling banatan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa harap ng sunod-sunod itong patutsada. Sa pinakabagong yugto ng Bangayan, kinontra ni VP Sara ang pahayag ni Castro na tila wala na siyang magandang nasasabi tungkol sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman talaga. Ano na ba? Mantagal ko nang inaantay kung merong sasabihing mabuti yung sa yung sa pabahay ni Bongbong. Ano na nangyari sa pabahay ni Bongbong? 'Di ba? Hinahanapan ka ng datos. Sabi mo datos sa datos, tinanong ka kung ilan na nagawa ng administrasyon na pabahay. Di ba hindi mo maibigay yung eksaktong datos, yung eksaktong numero, tapos sasabihin mo datos sa datos? Giit ng Vice Presidente, hindi siya ang nagpasimula ng iringan. Depensa niya, nagsasalita lamang siya bilang tugon sa mga naunang maaanghang na komentong ibinabato ni Castro. Mga pahayag na para sa kanya ay walang laman kundi puro basura. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi naman ako, Tsaka isa pa, away to ng Unity. Hindi ka naman part ng Unity, kupal ka eh. Away to ni Inday Sara at ni Bongbong. Kung magsagutan man sila, putangin na mo, hayaan mo si Bongbong sumagot. Kasi si Inday di naman gumagamit ng spokesperson para sagutin ka or para sagutin si Bongbong Marcos at sabihin kung ano yung mga gusto sabihin ni Inday Sara. Matapang si Inday Sara kasi nga, kaya niyang sabihin itong mga bagay ng to nang siya, hindi katulad ng amo mong walang betlog na kailangan pang gumamit ng aso na katulad mo para lang sumagot para sa kanya. Ayan o, pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro, kinurek mo na siya pero pinanindigan niya. Alam mo kung bakit? Hindi niya nakasalanan kung bobo ka, Claire. Okay, hindi yan literal. Kung hindi mo naiintindihan, the joke is on you. Yun nga yung sinasabi na if hindi mo maintindihan yung joke, the joke is on you. Hindi ba? Pinsan ka ni Franz Castro kasi nga si Franz Castro, katulad mo. Buti nga pinsan, di kapatid eh. Katulad mo, wala kayong matinong sasabihin para sa gobyerno. Wala kayong matinong gagawin para sa gobyerno. Kaya ang level mo, Franz Castro lang. Castro, parang ano lang yan, ma'am, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Ang sakit nun, no? Ang saklap nun. Pumapasok sa'yo, basura. Lalabas sa'yo, basura din. Napakasakit nun, Diyos mio. Napakasaklap mga bossing noong binitawang yung salita. Bilang isang abogado nakakahiya na sabihan ka ng ganyan. Isa kang basura at basura yung information mo. That's why basura din lumalabas sa'yo. The problem is, yung basurang lumalabas sa'yo, hindi mo kayang
pabanguhin, hindi mo kayang pagandahin. Kaya basura pa din. Hindi rin pinalampas ni VP Sara ang hamon ni Castro na iangat ang diskurso at gawing basehan ang datos imbes na politika. Pero giit ng pangalawang Pangulo, si Castro mismo ang unang gumamit ng politika at ng kapangyarihan ng Office of the President para umatake. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Dagdag pa ni VP Sara, kaya't puro pag-atake umano ang ginagawa ni Castro laban sa mga hindi kaalyado ng Pangulo ay dahil wala itong maibalitang nagagawa ni Marcos Jr. para sa bansa. Dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBTM para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So, sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay. Para sa Diyos. Yun ang masakalap doon. So, kahit humarap sa salamin si Claire Castro para ipangako sa sarili niya na hindi na siya babatikos, yun lang naman kasi talaga trabaho niyan. Ang trabaho naman talaga ni VP Sara, ni speaker or spokesperson na Yusek Claire Castro is maging attack dog ng administrasyon na to. Kaya ka nakakahiya kasi check na check ka dito. Nakakadiri itong ginagawa mo na feeling mo tuwan-tuwa sa iyo yung tao, pero sa totoo lang isa ka sa mga kinaiinsan ng mga Pilipino ngayon dahil sa una, hindi ka naman magaling talaga. Pangalo, sabi ko nga bilang isang vlogger nga, hindi ka nga naging kasing successful ni Banat Bay. Bilang isang vlogger, abogado ka pa. Tinatalo pa kayong dalawa ni Libayan ni Banat Bay. Spokesperson pa kaya. Sabi ko sa iyo, baka mas maging magaling na spokesperson pa si Banat Bay kung siya ang bibigyan ng ganyang opportunity at pagkakataon. Pero nakakahiya, no? Na isang spokesperson, tas sasabihan ka ng Vice President, pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, sasabihin na basura ka. 'Di ba? Claire Castro, papayag ganun, basura ka sa bagay, basura ka naman talaga. And the reason why walang tumatanggap ng trabaho na meron ka ngayon is because they don't want to be a part of the circus. Ikaw lang kasi talaga yung fame whore na gustong-gusto talaga or fame whore na tanga na magpapagamit at kakainin yung mga sinuka niya, yung mga inechas niya para lang sa kasikatan. Hindi ba, dating galit na galit ka kay Bongbong, dating binabatikos mo si Bongbong, pero ngayon, wala nang pangit na ginawa si Bongbong sa'yo. We are challenging you to give us yung mga datos na sinasabi mo sa mga nagawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. Yun ang trabaho mo, kaya dapat doon ka mag-focus. Okay? Lahat ng mga magagandang ginawa ni Bongbong, para hindi na siya nagmamalaki doon sa mga rally nila, dapat ikaw ang nagpapalabas nun. Pero katulad ng sinasabi ni VP na kung wala kang magandang ilalabas, talagang wala kang magandang mailalabas. Kung basura ang ipinapasok sa'yo ng mga amo mo, basura din yung lalabas sa bibig mo. Sa nakikita natin, basura talaga yung lumalabas sa bibig mo. And nagiging effective ka lang na attack dog ng Malacanang, pero hindi ka nagiging effective na tagapaghatid ng magagandang balita tungkol kay Bongbong Marcos. Vlogger ka pa din hanggang ngayon. Katulad ka pa rin ng mga loyalista vloggers na magaling lang bumatikos sa mga kalaban nilang vloggers, sa mga vloggers ng Duterte, pero walang substance. Walang maipakitang maganda na katanggol-tanggol sa administrasyon na ito. Ayan. Di ba? Panghuli, mga bossing. Etong wag na natin ang pag-usapan yun, yung kay Pulong, mabilis naman ano naman yun. Tawag dito na ipaliwanag naman ni VP Sara, one of these days paliwanag natin yan. Pero alam natin yung istorya na yan, yung tungkol kay Pulong. One of these days i-discuss natin yan. And ipakita natin, may statement din si VP Sara. Masyado na rin mahaba itong ating vlog. Kaya sa susunod na lang, at least meron kayong aabangan sa susunod. Sa susunod, i-discuss ko yung tungkol doon sa ikinakaso kay Pulong. Okay? So mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing.
See you again sa susunod na vlog.